bakit may mga taong kahit maraming problema sa buhay ay nananatiling kalmado, masaya at positibo. Samantala ang iba, kahit maliit na problema, sobrang stress na agad. Ang kaibahan ay hindi sa sitwasyon, kundi sa mindset. Welcome kaibigan! Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatili ang pagiging masaya at positibo sa araw-araw na buhay. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na masaya ka kahit nahihirapan ka, kundi tungkol sa pagkakaroon ng tamang pananaw, matatag na pag-iisip, at kakayahang bumangon sa kabila ng mga hamon sa buhay. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga problema, stress, at pagkabigo. May mga pagkakataon ding parang napakahirap maging positibo dahil sa dami ng hamon na ating kinakaharap. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga simpleng gawi at tamang mindset na makakatulong upang mapagaan ang ating pakiramdam. Mas maging matatag ang ating pag-iisip at makita natin ang magagandang bagay na mayroon tayo. Bago tayo magpatuloy, pa-subscribe naman dyan at paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos tungkol sa psychology, motivation, at self-improvement. Narito ang ilan sa mga tips na makakatulong sa iyo kung paano maging masaya at positibo sa buhay. Una, simulan ang iyong araw sa tamang mindset. Ang unang iniisip mo sa umaga ay may malaking epekto sa buong araw mo. Kapag sinimulan mo ang araw mo ng reklamo at negatibong pag-iisip, mas malaki ang chance na maging stressful at hindi masaya ang iyong buong araw. Ngunit kung pipiliin mong magsimula sa pasasalamat, pag-asa at positibong pananaw, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging maayos ang takbo ng iyong araw. Pangalawa, magpasalamat sa kung anong mayroon ka. Hindi mo kailangan ng magarbong buhay para maramdaman ang tunay na kaligayahan. Ang mismong buhay ay isang biyaya. Ang paggising mo sa umaga, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, at ang mga bagay na mayroon ka ay dapat mong ipagpasalamat araw-araw. Pangatlo, iwasan ang sobrang overthinking. Kung gusto mong maging masaya at positibo sa buhay, iwasan ang sobrang pag-iisip. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng stress at pag-aalala. Tandaan, hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Minsan, bunga lamang ito ng takot at sobrang pag-iisip. Pang-apat, huwag ikumpara ang sarili sa iba. Ang social media ay nagpapakita lang ng magagandang parte ng buhay ng tao. Pero hindi mo nakikita ang struggles nila. Focus ka sa sarili mong progress, hindi sa journey ng iba. Pang-lima, piliin ang tamang taong pakikisamahan. Malaki ang epekto ng environment sa iyong mental state. Kung ang mga tao sa paligid mo ay puro negativity, mahahawa ka rin. Piliin ang mga taong supportive at nagbibigay ng peace. Pang-anim, alagaan ang iyong sarili. Ang isip at katawan ay magkaugnay. Kapag pagod ang katawan, mas madaling ma-stress ang isip at mawala ng sigla. Kaya mahalaga ang sapat na tulog, tamang pagkain, at kahit simpleng paggalaw o ehersisyo araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili, mas nagiging masigla, kalmado, at positibo ang iyong pananaw sa buhay. Pang-pito, matutong magpahinga. Hindi mo kailangan maging productive 24/7. Ang pahinga ay hindi katamaran. Ito ay mahalagang paraan para mag-reset ang iyong isip at emosyon. Kapag sapat ang iyong pahinga, mas nagiging malinaw ang iyong pag-iisip, nababawasan ang stress, at mas nagkakaroon ka ng lakas upang harapin muli ang mga hamon sa buhay. Pang-walo, tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Maraming bagay sa buhay ang hindi natin kayang kontrolin o baguhin,
tulad ng opinyon ng ibang tao, mga nakaraang pangyayari, at ilang sitwasyong dumarating sa ating buhay. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, matutong tanggapin ang mga ito at magpatuloy. Kapag natutunan mong mag-let go, mababawasan ang iyong stress at pag-aalala. At mas magiging magaan ang iyong pakiramdam. Pangsyam, kumilos sa halip na mag-alala. Kapag may problema, huwag masyadong dibdibin. Sa halip, maghanap ng paraan upang malutas ito. Itanong sa sarili, ano ang maaari kong gawin ngayon upang mapabuti ang sitwasyon? Tandaan, ang paghahanap ng solusyon ay nakakatulong kaysa sa sobrang pag-iisip. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa ay nakakahanap ka ng paraan upang malampasan ang iyong mga problema at nababawasan ang iyong stress. Pang-10, magkaroon ng simple at realistic na goals. Kapag may direksyon ka sa buhay, mas nagiging motivated ka. Hindi mo kailangan magmadali para agad maabot ang iyong mga pangarap. Magsimula sa maliit na hakbang. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang iyong pag-unlad. Tandaan, sa bawat maliit na progreso, unti-unti mong makakamit ang iyong mga pangarap. 11. Matutong magpatawad. Ang patuloy na pagkimkim ng galit at sama ng loob ay maaaring magdulot ng bigat sa iyong damdamin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na tama ang ginawa ng iba, kundi isang paraan upang palayain ang iyong sarili mula sa galit at sakit. Kapag natuto kang magpatawad, mas gagaan ang iyong pakiramdam at mas magiging positibo ang iyong pananaw sa buhay. 12. Bigyan ng oras ang sarili. Maglaan ng kahit 20 hanggang 30 minuto para mag-relax at isantabi muna ang mga gawain. Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Makinig ng musika, maglakad-lakad, magbasa o magpahinga ng sapat. Sa pamamagitan nito, nabibigyan mo ang iyong sarili ng oras para makapagpahinga, mabawasan ang stress, at mas maging aktibo at masaya ang iyong araw. 13. Limitahan ang negative information. Hindi lahat ng news, chismis, o toxic content ay kailangan mong i-consume. Protektahan mo ang iyong mental space. 14. Magiging matatag at positibo. Ang pagiging masaya at positibo ay hindi ibig sabihin na wala kang problema. Ibig sabihin nito ay pinipili mong manatiling matatag at magpatuloy kahit may mga pagsubok. Sa bawat hamon, piliin mong magpakatatag, magtiwala, at pahalagahan ang magagandang bagay na mayroon ka. 15. Limitahan ang sobrang paggamit ng social media. Ang sobrang paggamit ng social media ay maaaring magdulot ng stress, inggit, at negatibong pag-iisip. Hindi lahat ng nakikita mo online ay sumasalamin sa tunay na buhay. Kaya mas mabuting limitahan ang oras na ginugugol mo sa social media at sa halip ay pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang bagay. Sa ganitong paraan, mas magiging payapa ang iyong isip at mas magiging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Tandaan, ang pagiging masaya at positibo ay hindi isang destinasyon kundi isang pagpili na ginagawa mo araw-araw. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na videos tungkol sa psychology, motivation, at self-improvement. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.